Good morning, good afternoon mga kaibigan, FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas. Mga kaibigan, Diyos ko po, inigal ako. Meron tayong highlight mga kaibigan sa sa live ni Apo Lakay natin mga kaibigan. So, magsimula muna tayo sa title mga kaibigan. Anong mas mahalaga ngayon o bukas? Sama-sama tayo, tulong na FLM family worldwide mga kaibigan. So, bigyan natin ng reaction tong title mga kaibigan. Ano nga ba ang mas mahalaga ngayon o bukas mga kaibigan? Di ba? Sa personal kong opinion, ang mahalaga yung ngayon mga kaibigan. Kailangan natin paghandaan yung ngayon para sa darating na bukas mga kaibigan. Kasi napakadami nitong bukas mga kaibigan eh. 'Di ba? So yung bawat ngayon gagamitin natin para paghandaan yung bawat bukas. Yun yung stand ko diyan mga kaibigan, kasi marami tayong pwede pang pagsamahan mga kaibigan, at saka marami pa tayong haharapin na pagsubok mga kaibigan sa pagtatanggol natin kay Francis Leo Antonio Marcos, ang ating hero, ang buhay na bayani ng sambayan ng Pilipino mga kaibigan. 'Di ba? So, ito ngayon yung topic nito, yung pinaka-highlight dito mga kaibigan is yung yung anak ni Mami Dakil mga kaibigan. Yama, pakitmuntahan si Kuting, tapos pakisampal mo lang or pakitsinelas mo yung nguso, paputukin mo lang sa sampal para matuwa ako at nang matigil na mga kaibigan. 'Di ba? Buti pa yung anak ni Mami Dakil mga kaibigan, naramdaman niya yung yung negative effect ng mga pananalita nila Kuting mga kaibigan. Sinama pa si umakyat pa doon si alam nyo na, si 3 inches mga kaibigan, umakyat pa doon. So dito ka ngayon, dahil kasali ka ngayon 3 inches sa usapan na to. Buisit kang kahukluban. 'Di ba? So yan yung sinasabi mga kaibigan na kahit na sinasabi natin na walang bilang ito, walang saysay yung mga sinasabi nitong mga kaibigan, nakakarating din to sa ibang mga tao. So yung ibang tao maku-curious kung sino yung taong pinag-uusapan nitong mga to. So 'di ba? So ang reflect sa atin noon sa FLM family. 'Di ba? Tayo sa FLM family, wala na tayong problema kasi solid tayo. At nakikipaglaban tayo at hindi tayo bibitaw kay Francis Leo Antonio Marcos sa laban na to mga kaibigan. 'Di ba? Ang concern ko rito is yung ibang tao na hindi pa nararating, hindi pa nalalaman kung gaano kabayani ang isang Francis Leo Antonio Marcos. 'Di ba? Kung matangay ng mga tarantadong ungas na ng mga uklubang ito mga kaibigan, 'di ba? Pakalat sila ng pakalat ng fake news mga kaibigan. 'Di ba? Kasi ang ini-issue dito mga kaibigan nila Kuting tsaka dito ni 3 inches is yung yung niluloko daw ng FLM family ang mga OFW. 'Di ba? Mga kaibigan, napakalinaw mga kaibigan ng adhikain ng isang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Ang gusto lang ni Francis Leo Antonio Marcos is kasaba yung FLM family worldwide sa bawat humanitarian na kanyang gagawin. Na yun naman din ang gusto ng FLM family worldwide. So merong mga FLM family worldwide, minsan isa na rin ako doon sa tinitingnan ko kung yung event na gagawin, at nakikibahagi din ako mga kaibigan, 'di ba? Gaya nung ito sa Optical Mission, hindi ako nakabahagi kasi gipit ako ngayon. Tsaka pinaghahandaan ko yung nasabi ni Sekiyama na na greater humanitarian mga kaibigan. Yung mamimigay tayo ng 1 milyong sako ng bigas mga kaibigan. So tanda ko yung mga kaibigan. So yun ang tumanim sa isip ko na ito yung paghahandaan ko at pagtatabihan ko para makapag-share ako maski 4 na sakong bigas doon sa 1 milyong sako ng bigas. So hindi ko alam kung magkano pa yung
isi-share ng FLM family para maging kabahagi tayo nito lahat mga kaibigan. Kasi para sa akin, ito nga 1 million sack of rice mga kaibigan, ito ang tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Excuse me. This is greater than all humanitarian that been done by a philanthropist mga kaibigan. Isipin nyo yung mga kaibigan, 1 milyong sako ng bigas. Gaano kalaking pera ang ilalabas ng isang Francis Leo Antonio Marcos just to fulfill this greater humanitarian mga kaibigan, di ba? So, doon ako nakapokus mga kaibigan, di ba? Pero magaganap yata itong optical mission. Siyempre susubaybay tayo diyan at ipapalaganap din natin itong optical mission para makarating din doon sa iba-ibang lugar sa kanilang kaalaman na pwede silang mag-request through Sekyama or through Alaysa D na ipadala nila doon yung LGU letter with consent of the Optometry Association doon sa kanilang lugar na mayroong magkakandak dito ng optical mission. Hihingi tayo ng permit doon sa mga optometry ng lugar na na nasabing masasakupan. Di ba? Talagang ang sama ng tabas ng bunganga kasi doon ni Leon Javier mga kaibigan eh. Di ba? So ang nagiging epekto nga nito, gaya na sinabi ko kanina, negative. Di ba? So talagang kailangan natin hindi talaga tatakbo mga kaibigan yung isang channel katulad nito, live stream mga kaibigan. Hindi personal kong opinion, hindi tayo tatakbo ng bida lang ang lagi, di ba? Kasi parang may kumbaga kung magtitimpla ka, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng ingredients, di ba? Kailangan kompletos recados mga kaibigan. So lahat ng ibabato ng ating mga kalaban, kailangan handa rin tayo to defend Francis Leo Antonio Marcos. Kung ano man yung ibabato nila, kailangan meron tayong isasagot at para mapasinungalingan yung kanilang mga sinasabi, di ba? Kasi kung hindi natin mapapasinungalingan ang kanilang mga sinasabi, so meron silang mapapaniwalang mga tao kasi nga hindi natin sinasagot mga kaibigan, di ba? Sa FLM family walang problema kasi given na sa atin yung ating paninindigan tsaka yung ating paniniwala. So paano pa yung ibang tao? Yun ang iniisip ko mga kaibigan, dahil pinupush nga ng mga tao ng FLM family na pagbigyan ni FLM ang kahilingan ng FLM family na tumakbo siya sa posisyon sa 2022, di ba? Kung senado man ito, kung vice president man ito, o presidente man ito mga kaibigan. Dahil itong si 3 inches mga kaibigan, tsaka itong United Talino Warriors mga kaibigan, tinitraining na ito sila David Ilagan, si Ilong Javier. Inaano na ito mga kaibigan, tinitraining na nila ito para sa 2022 mga kaibigan, kasi gagamitin nila ito, mga puppet nila ito, di ba? So itong dalawa na to ang naatasan nila kasi meron silang ibang topic ngayon. Yung mga Tabobo Warriors, meron silang ibang topic. So itong grupo ni David Ilagan, ito ang inatasan nila to tackle the issue of FLM. Babalik din yung mga yan mga kaibigan. Yan sila Sir Becwa, itong sila Wanted Mejorada, babalik yung mga yan mga kaibigan, di ba? So kailangan ngayon paghandaan natin kung paano natin sila i-debunk sa mga kasinungalingan sasabihin, lalo na pagtatakbo na si Apo Lakay natin sa 2022 mga kaibigan, di ba? Hindi lang itong mga grupo na ito mga kaibigan ang ating makakalaban mga kaibigan sa social media, di ba? Pati na rin yung grupo ng mga ibang aspirant candidate sa pagkasenado. So may mga social media warriors din itong mga to. So pagdating ng file ng candidacy, pagdating ng file ng yung pangangampanya ng mga kaibigan, puta maglalabasan lahat ng mga kaibigan. Excuse me, nag-spray kasi ako ng sa ilong para lumuwag yung paghinga ko. So kailangan natin paghandaan mga kaibigan. Kumbaga dapat lagi tayong mainit. Lagi tayong mainit
tulong, tapos bumabakbak din tayo dun sa mga kalaban natin, mga kaibigan. Di ba? Para ano, kumbaga, practice para sa darating na eleksyon, mga kaibigan. Kasi ang dami natin makakalaban, mga kaibigan. Ito makakalaban natin, mga kaibigan, is magpapakawala ito ng mga kwarta para sirain ang ating manok sa 2022, mga kaibigan. So ang daming question nito kasi yung pagkapanalo ni Presidente Duterte, mga kaibigan, hindi sa mainstream media na na kamit yung boto, mga kaibigan. Ang nagdala kay Presidente Rodrigo Duterte ay social media, yung mga supporters niya ng mga vlogger sa social media. Ito ang nagdala sa kanya, mga kaibigan. Ang dami nito, daan-daan libo, milyon-milyon yung mga tao na to, mga kaibigan. Dahil pinaliwanag sa akin yan ng nung pinsan ko na nasa politics din, na nagtatrabaho sa nangangampanya, mga kaibigan. Basta hindi ko lang pwedeng pangalanan pa ngayon, mga kaibigan. Basta dadating yung araw na makakasama rin natin ito, mga kaibigan, ayon sa kanyang pagkakasabi sa akin, na ang pagkapanalo nga ni Presidente Duterte is through social media, mga kaibigan. Doon nakahakot ng napakaraming boto because of the vloggers that defending President Rodrigo Roa Duterte. So, ganun din yung nakikita ko, mga kaibigan, dito sa sitwasyon na to, mga kaibigan. Di ba? Kasi kung mananahimik tayo, di ba, yung ibang mga vloggers nag-aano na ng ibang topic, gaya ko, nagkakaroon ako ng ibang topic, may nakita kong ibang tao na gumagawa rin ng kabutihan na pinararatangan itong mga Tabobo warriors, di ba, nang wala naman silang ebidensya, di ba? Kaya yung FLM family na nakakapuna sa akin na nagko-content ako ng ibang tao, ang kino-content ko dun sa tao na yun ay yung kabutihang ginagawa niya at saka yung sinisigaw ng mga taong natulungan itong tao na to, di ba? Yun ang pinakaano ko lang dito, yung ginagawa niyang kabutihan sa kapwa, yun ang binibigyan ko ng credit. So ano pa ba ang pwede natin pag-usapan, mga kaibigan, dito? So nagpunta ng, napanood ko to kanina nagpunta ng barangay si Sekyama, baka yung kakasuhan na niya, tapos inuudyukan talaga nila dito, nila David Ilagang, na kesyo punta ng NBI, punta ng ganito, ganyan, di ba? Talagang namamaraning, mga kaibigan. So sa akin, wala naman ako nakikitang kaso kung sasagutin natin itong mga to. Kasi kumbaga, parang training natin ulit itong, mga kaibigan Excuse me. Sinusumpong kasi ako ng anxiety ko Pagka ganito siyempre kailangan medyo advanced din tayo mag-isip, mga kaibigan. Kasi nababanggit naman ni Sekyama na kung saan na upuan dapat makaupo si Apo Lakay natin, mga kaibigan. So ang punta natin, mga kaibigan, is to politics. So through social media, through OFW, FLM supporters worldwide, gaya ko ako, magkukumit ako as a campaign manager ni Francis Leo Antonio Marcos. So I will do my part, my best, para kung ilan yung boto na mahahakot ko on my own, gagawa ko ng paraan na makahakot din ako ng 1,000, 100 o ilang boto para kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kasi ito yung pinakamaigaganti natin kay Francis Leo Antonio Marcos. Pero ang pinalalabas nitong mga inutil na mga taong ito, mga kaibigan, is niloloko natin yung mga FLM family o yung mga OFW, which is very, very wrong, di ba? Dito, wala kang matatanggap na text message na magpadala ka o ganyan. Lagi ang share o ang ipini-pledge ng bawat FLM family worldwide, especially OFW, is coming from our heart, from our decision. Gaya ko, nung nag-pledge ako doon sa mga nakaraang challenge, gaya doon sa Alabang, sa Montalban, tsaka doon sa Cagayan, I reached out to them first, di ba? Kasi yun ang rules you have to reach out first and ask kung paano makakapag-pledge. Pero hindi manggagaling sa Team FLM na mag-pledge ka ng ganito o kailangan mo na mag-pledge. Walang ganun, di ba?
Kasi talaga sobrang inggitero dito nila 3 inches mga kaibigan, kasi yung nagagawa ng FLM family, gusto nila mapunta sa kanila. Sila ang paniwalaan, sila ang ano, at sila ang manluloko dun sa mga FLM. Yung talaga magkaano talaga sila, maggagawa sila ng ano. Wala kasi silang ano, wala na silang makuha mga kaibigan. 'Di ba? Gaya nung ginawa nito ni 3 inches mga kaibigan, 'di ba? Yung abogado, ganito, ganyan, 'di ba? Nakakuha siya ng 125,000 mga kaibigan, 'di ba? Hanggang ngayon hindi pa rin niya binabalik. Oh, 'di ba? So napakasamang napakasamang ugali nun mga kaibigan, 'di ba? Tinatawagan niya, gumagamit siya ng dummy para kontakin yung mga tao na to na kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganyan, 'di ba? Sa FLM family, walang ganun, walang kailangan namin ng ganito, walang kailangan namin ng ganyan, 'di ba? Ang sa FLM family lang ay kung sino po yung gustong tumulong, pwede na po kayo mag-message kay Eliza D para ibigay yung details ng tao na pwede yung ano, pagpadalahan ng inyong mga pledge. So, di ba napakalinaw ng mga kaibigan? Di ba? Hindi naman tanga mga OFW, hindi kami tanga. Dahil ang pera namin na isinishare namin ay pinagkakalyuhan namin. Gaya ko, tinan yung kamay ko, yung daliri ko. Ang kakapal ng kalyo niya mga kaibigan. Bawat sentimo, bawat dolyaris na kinikita ko is pinagpapawisan ko or pinagpapagalan ko. Kaya, di ba? Kaya hindi kami pwedeng gawin tangahin ng mga ano, ng kung sino man, di ba? Yung pledge namin is coming from our heart and our decision. Yun ang hindi maintindihan itong mga ano to eh. Itong mga tabobo na to eh. Kung sino yung tumutulong, kung sino yung gusto maging kabahagi ng Mayaman Challenge ni Francis Leo Antonio Marcos is binibigyan nila ng masamang kulay mga kaibigan. Yun ang ano dito eh, talagang nakakagigil mga kaibigan, di ba? So ano ba pwede natin pag-usapan ng konti? Tingnan natin kung ano ba yung ibang highlight. Yun yung pinaka-highlight dito mga kaibigan sa ano na to, sa live na to, kasi nagpunta nga si Sekyama doon, tapos nagpunta sa barangay, tapos hindi ko na alam kung ano yung nangyari kasi naputol na yung ano, naputol na yung live. So kung ano man yung dokumento na kukunin ni Sekyama doon sa barangay, eh, siyempre isasabit niya to doon sa abogado, at yung abogado naman ang gagawa ng paraan para maisampa na tong ano na to, reklamo na to. O di ba? So makakatanggap ng sugpwi na to si ano, si Ilong, kasi nakipagsundo siya sa barangay eh. So meron ng grounds para kasuhan siya mga kaibigan, di ba? So kung ano man ito, edi good luck na lang kay Ilong. O di ba? Papiyansa naman daw kagad siya ng ano niya eh, ng ninong niya eh, di ba? Talaga naman talaga to si David, talaga makasawsaw lang talaga, kasi ito si Ilong, ito si 3 inches, si Panot, wala na tong pag-asa na makabalik sa FLM family sa kadahilanan na minura nila si FLM, tinawag nila sa ibang pangalan si FLM, at niyurakan nila ang pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. So there is no way for them to come back to FLM family, di ba? Kasi yun ang golden rule eh. Pwede kang tanggalin sa FLM family, pero if you still supporting Francis Leo Antonio Marcos, respect the decision of Sekyama, respect the decision of the mansion, ika nga din, continue supporting Francis Leo Antonio Marcos. Walang makakapigil, kasi kung may paninindigan ka para kay Francis Leo Antonio Marcos, is talagang panindigan mo, di ba? Tapos tingnan naman natin kung ano pa yung ibang highlight doon sa ibang live mga kaibigan. So dito naman yung ano, yung FLM family worldwide lang ang malakas. So ito naman yung ano, ang highlight naman dito mga kaibigan is tatawa ko dito sa ano natin Nagka-shoutout po sa lahat. So dito sa live na to mga kaibigan, si JC ng Brown Squad is talagang napasaludo ko sa kanya. Because why?
yung sincere niya na pakikipagbati kay Sekiyama is lumalabas dito yung patience niya, yung pangungulit niya kay Sekiyama na Sekiyama, please accept my apology, di ba? So ang alam ko naman si Sekiyama, na-accept na ni Sekiyama yung apology niya. Kumbaga kumukuha na lang ng right timing si Sekiyama na mag-usap sila o makita sila at mabatukan niya si JC na wag mo nang uulitin yan, wag mo nang gagawin ulit sa akin yan, di ba? Kasi pag sa susunod na ano pa, hindi na maaayos yun mga kaibigan, di ba? Pero makita naman yung sincerity, yung pagtanggap naman ni Baby JC doon sa kanyang pagkakamali is aminado naman siya, wala namang kaso doon di ba? So kay Sekiyama, so ang mapapayo ko lang kay Sekiyama is tanggapin mo ng buong puso yung pagkakamali ni JC. At doon sa pagtanggap mo sa pagkakamali ni JC ng buong puso mo, doon mo rin hugutin sa puso mo yung pagpapatawad at pagkalimot doon sa naganap na yun, din starting over again, di ba? Para nga kayong yung kumbaga to, best friend, di ba? Sa FLM family, kung meron akong masasabing best friend mo sa FLM family, ang pinaka masasabi kong best friend mo is si JC, si Baby JC, di ba? Mula pa lang doon sa NBI, mga kaibigan, hanggang sa Alabang, hanggang sa Cagayan, hanggang sa kahit saan, mga kaibigan, si Baby JC buwis buhay na sumasama kay Sekiyama, umaalalay kay Sekiyama, di ba? Siyempre alam naman ni Sekiyama yun, napapansin naman ni Sekiyama yun kung gaano ka loyal ang isang JC de la Cruz kay Francis Leo Antonio Marcos, that he's also protecting Sekiyama, di ba? Lagi niyang kasama, di ba? So ngayon parang medyo pa si Sekiyama, medyo siyempre babae, siyempre kumbaga sa nililigawan mo, nagpapakipot na, o di ba? Pag nagpapakipot na, bibigay din yan mga kaibigan at magpapatawad yan mga kaibigan, yung i-accept din niya yung yung apology ni Baby JC. Kumbaga yun na nga yun mga kaibigan, kasi doon sa kaninang live na natin, yung bago siya pumunta doon kay Ilong, yung aura ni Sekiyama medyo maganda na yung pananalita niya, medyo buo na. Kumbaga may konting pa kay Baby JC, pero yung time is andyan na yun time will tell, ika nga di ba? Para sa akin, time will tell. Kung halimbawa si Sekiyama magsasabi ng time will tell, o di ba? Ang masasabi ko ron, Sekiyama, time will tell. You are the one holding the time. So anytime you can strike it and say, okay Baby JC, I forgive you and let's be best friend again. O, di ba? Second time around, best friend, puta, mas matindi yun mga kaibigan. Mas yun, mas malalim yung pagsasamahan nyo pa mga kaibigan. Di ba? Kasi subok na si Baby JC. Subok na to, itong Brown Squad mga kaibigan, na mga kasama rin ni Baby JC is subok na ito mga kaibigan, na maaasahan natin na makakasama ni Sekiyama o makakasama ng Team FLM, di ba? Kasi marami pa tayong haharapin mga kaibigan. March pa lang, February pa lang, optical mission ng 25-26 mga kaibigan. Tapos yung napipintong yung 1 million sack of rice mga kaibigan, di ba? Para sa akin, yun yung pinaka-importante mga kaibigan Dahil itong 1 million sack of rice, kung isang buhos natin itong gagawin mga kaibigan, is pang Guinness Book World of Record to mga kaibigan. Tatatak ito sa kasaysayan ng Pilipinas mga kaibigan. Hindi ito mabubura dahil walang sino man ang mangangahas na gumawa ng ganito kalaking humanitarian mga kaibigan, ng isang bagsakan lang, 1 million sack of rice. Tingnan na lang natin kung hindi mataranta tong mga mainstream media na ito na mag-cover nito mga kaibigan. O bakit tanga na lang ang mga mainstream media kung hindi nila i-cover itong yung pamimigay ng 1 milyong sako ng bigas mga kaibigan. Bilyones mga kaibigan ang ilalabas ni Francis Leo Antonio Marcos dito from his Marcos Foundation, di ba?
sa lehitibong pera ng kanyang Marcos Foundation. Di ba? Yun yung mga kaibigan para sa akin. Tapos ano ba? Yun lang yung pinaka-highlight mga kaibigan ng yung last 2 lives ni Sek Yama. Tapos ito naman yung hosted by Danilo Mangahas, guest si Attorney Johnny. Yung topic dito mga kaibigan, yung tungkol dun sa UP, yung pag-recruit ng ganito ganyan ng mga samahan. Pero nakalagay dito, bawal kopyahin yung video, bawal i-re-upload kasi baka i-copy strike tayo nung nagmamay-ari ng video, which is yung show na to mga kaibigan. So wag natin i-re-upload yung video na yan kasi nagbigay na ng warning si Sek Yama dito mga kaibigan eh. May warning dito eh. Ayan Danilo Mangahas, hosted by Danilo Mangahas, Attorney Johnny Vestido. Don't re-upload this video, CPR strike. So may copyright strike mga kaibigan. Pwede tayo copyright strike ng legal inaction mga kaibigan. Yun yung sinasabi dyan mga kaibigan na so irespeto natin yung mga kaibigan kasi hindi natin hawak yung yung may-ari nung na yan, di ba? Wala tayong pahintulot. Hindi katulad sa channel ni Francis Leo Antonio Marcos, is galing mismo kay Francis Leo Antonio Marcos na gamitin ninyo ang video ko, ipakalat ninyo ang video ko para makarating sa mga tao yung ginagawa natin. So, which is, yun nga rin yung ginagawa ni Sek Yama mga kaibigan, pinakakalat niya sa mga social media platforms sa iba't ibang kung ano man. So, talaga maganda yung mga kaibigan. Tapos kasi mahaba pa tong laban natin mga kaibigan di ba? Marami pang tanong na pwedeng ibato sa atin ang ating mga kalaban nang hindi pa natin na yung wala pang sagot mga kaibigan. Mismo galing sa ating panig, galing kay Francis Leo Antonio Marcos, is wala pang sagot mga kaibigan. So I'm hoping one of these days maglalabas si Francis Leo Antonio Marcos ng statement niya, di ba? Kasi pag sumabak na tayo sa 2022 mga kaibigan lahat ng question, lahat ng ibabato yan sa atin. Tayo naman na FLM family, tayo naman FLM defenders, tayo naman ang sasagot dun sa mga magpaparatang sa atin o yung magko-question sa atin tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Yan yung mga yung mga dapat nating paghandaan mga kaibigan. Ngayon para bukas. 'Di ba? Kasi yung mangyayari niyan, kumbaga parang merong yung debate mga kaibigan, kunya senatorial debate o kaya presidential debate 'di ba? Andiyan lahat yung mga question mga kaibigan Tatanungin kanila, tatagtarin tayo ng mga tanong dito mga kaibigan tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. Kung totoo ba to, kung ganito ka ba, kung ganyan ka ba, kung ganito ka ba, kung ganun ka ba. 'Di ba? So kailangan bago mag 2022 mga kaibigan, makapaglabas si Francis Leo Antonio Marcos ng isasagot natin dun sa mga tanong na yun, yung mismo galing sa kanya na mapapanghawakan natin na mismo salita niya, di ba? So inihintay natin yung mga kaibigan mismo manggaling kay Francis Leo Antonio Marcos para alam natin kung saan tayo lulugar para maipagtanggol natin si Francis Leo Antonio Marcos. Kasi lahat mga kaibigan, mula nung paglabas ni Francis Leo Antonio Marcos hanggang sa pagtakbo sa 2022 mga kaibigan, lahat yan babalik, lahat ng tanong na yan, lahat ng yung laban na hinarap natin dito sa United Talino Warriors mga kaibigan, baka wala pang 1% yung yung mga pambabatikos, yung mga paninirang puri na ginawa nila sa haharapin natin sa 2022 mga kaibigan. Kumbaga talaga ito gera to ng politics, kumbaga ganyang karumi o ganyang katindi ang politics mga kaibigan, just to convince or just to prove to the people, to the public, to the voters that we are right for what we are saying. Diba? Tayo, matatanda na tayo. Karamihan sa FLM family, may mga edad na tayo. Meron na tayong mga sarili natin pang-unawa at pang-intindi at sariling desisyon mga kaibigan. So siyempre ikaw, kunyari manunod ka, uy, may debate may debate si candidate number 1 tsaka si candidate number 2 sa pagkasenador. Di ba? So yung mga supporter doon sa baba mga kaibigan, yun na yung mga botante. Yung mga supporter doon sa baba, yun yung magbabatuhan ng tanungan, di ba? So marami tayong pwede mapagbago ang isip
para kay Francis Leo Antonio Marcos. Kung madidebunk natin yung kanilang mga sasabihin na fake news ka, sinungaling ka ang lakad mo lang isirain yung aming Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kaya yung mga sinasabi mo na yan, peke yan. So yung may mga nanonood, oo nga, no, puta na, peke nga pala yung sinasabi mo, hindi namin buboto yung tao mo dito kami sa kay Francis Leo Antonio Marcos, kasi totoo yung sinasabi ng kanyang mga defenders. So di ba? So dadami pa tayo itong FLM defenders pagdating ng eleksyon, dadami pa tayo mga kaibigan. Talagang matindi pa tong laban na haharapin natin. Kaya yung sa akin lang is, kung may nanira, may nagsalita na hindi maganda, casual, sagutin natin na na hindi totoo yan sinasabi ninyo. Yung mga pinalalabas ninyo is paninirang puri lamang o paninira lamang sa FLM family kasi wala kayo nitong ganito sa inyo, di ba? Pero kung mananahimik tayo, kahit na binubulyawan na tayo ng iba, pinararatangan na tayo na kung ano-ano, pag nanahimik tayo, ang impact nito para sa akin, sa sarili kong opinion, galing sa ibang tao ay oo nga, kasi hindi na sila sumasagot, o di ba? Kumbaga parang guilty nga, parang no comment o means guilty, di ba? Ganyan na ganyan yung yung pinakawalang tanong ni Sekyama dun sa senadora, mga kaibigan, tumanggap ka ba ng 10 million, di ba? No comment. So ano ang dating ng no comment, mga kaibigan, sa inyo? O di ba, sana nakakarami sa mga nakakaintindi. Ang dating nun is yes, guilty, di ba, na tumanggap. O ganun yung mga kaibigan, kaya batuhan, mga kaibigan. Kumbaga yung sinasabi na huwag na natin pansinin yan, walang kwenta yung mga yan, yung personal kong opinion, hindi natin pwedeng palampasin, di ba? Kasi darating yung oras, yung araw na ibabato lahat nila sa atin yung mga pinagsasabi na yan, at dito na naman gagana lahat ng FLM defenders, di ba? So basta pakatataglan tayo, mga kaibigan, at makakamit din natin unang-una yung hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos, lalo na paglipad ng ating agila, mga kaibigan, at kasama na natin siya na nagsasalita na siya dito sa mismo sa kanyang channel, di ba? Mas magiging confident tayo, mas lalo tayong lalakas kasi yung sasabihin natin ang gagaling na mismo sa kanyang bibig, mga kaibigan, di ba? So talagang maganda ang hinaharap natin, mga kaibigan. Pakatataglan tayo, di ba? Sa channel naman ni boss, sa mga host, sa mga kumbaga bigyan natin ng ika nga ni Sir Makmak, napanood ko nung kasi na-topic niya yung mga pagbaba ng views, pagbaba ng viewers, yung pagkaroon ng tao, kasi nga yung algorithm na sinasabi ni Sir Makmak is kulang na. Kumbaga wala na tayong kabatuhan, wala na tayong kapaligsahan, wala na tayong kumbaga sa isang pelikula puro bida na lang yung tumatakbo, o di ba? So wala nang umaharang para wala nang thrill, di ba? So kailangan laging mainit. Tama nga yung ganoon, laging mainit tayo, mga kaibigan, di ba? At sumasagot din tayo ng pakonti-konti sa mga gaya nito, yung pinakakalat ni Kuting na balita, di ba, mga kaibigan? O pinuntahan ni Sekyama na naman doon, di ba? Ibig sabihin, sumasagot tayo, mga kaibigan, di ba? Kasi kung yung hindi nga kasi pwede yung wag na natin pansinin yan, wag na natin wag natin intindihin, wag lang o di ba? Pero hindi naman natin nagagawa, mga kaibigan. Sumasagot at sumasagot pa rin tayo, di ba? So yung na yan, yung pangalan nito, yung views niyan kaagad, mga kaibigan, nasa 9,000 kaagad, mga kaibigan, kasi andyan yung mga pagtutok. At pa kasi kanina, wakit pa kasi si Painting Alex, first time ko siya nakita, nalilinig ko na yung pangalan niya, pero first time ko siya nakita. Yung barako dito, di ba, pinaparinggan niya si pangalan nito, si 3 inches. Anong ligaya makukuha dito sa ganito kaliit, mga kaibigan? Wala. Ano pa ba pwede natin usapan ng di ba? Kasi pag may algorithm yung isang live, lumalaki kagad yung views, kasi doon yung mga tao confused, pinuntahan na naman ni Sekyama si o di ba? Siyempre titingnan talaga nila, binabantayan si Sekyama, o di ba? Yun yung sinasabing ni Sir Makmak na algorithm, di ba? Kailangan meron tayong ganun, kasi
May plano nga tayo na patakbuhin natin si Francis Leo Antonio Marcos sa 2022. Di ba? May plano tayo na ipalaganap yung kanyang kabutihan, mga kaibigan. So, kung wala magdidebunk sa atin at wala rin tayong ididebunk sa kanila, parang hindi uubra, mga kaibigan. Parang mananahimik tayo, mga kaibigan. Mag-i-eleksyon na, kailangan lang sisimula na tayong makingay, mga kaibigan. Hindi yung ba napansin? Yung mga politiko, panay na ang yung mga aspirant candidate, panay na ang sa mga mainstream media, o yung kunyari ganito, kunyari ganyan. Panay na pa-interview sa mga radyo, sa mga nagsisimula na, mga kaibigan. So, kailangan tayo rin, ganun din, mga kaibigan. Maghanda na rin tayo, mga kaibigan, dahil meron tayong pambato sa isang posisyon sa gobyerno, mga kaibigan. Di ba? Francis Leo Antonio Marcos lang ang malakas sa FLM family. Kaya ang dapat natin gawin, si FLM lang ang malakas sa buong Pilipinas, sa masang Pilipino. Di ba? Kasi given na yan sa atin eh. Given na sa atin na FLM family, na si FLM lang ang malakas. Di ba? So, ang gusto ko naman para sa akin is FLM lang ang malakas sa masang Pilipino. Di ba? Kasi ang majority ng boto is masang Pilipino, mga kaibigan. So, Abiyag Francis Leo Antonio Marcos, kayang-kaya natin to, sir. Boss, kayang-kaya natin ito, di ba? Sa politika nga, mga kaibigan, yung mga magkakaaway, nagkakabati, yung magkakabati, nagkakaaway, di ba? Eh, marami pang pwede mangyari, mga kaibigan. Hindi natin alam kung yung kinakalaban natin ngayon magiging kakampi natin pagdating ng ilang buwan, o magiging kalaban pa rin natin pagdating ng ilang buwan, di ba, mga kaibigan? Politika ka to, mga kaibigan. Politika na, iba ng laro dito, mga kaibigan, di ba? Kung matatanong mo si Sir Nino, di ba, ganyan yung mga lumalabas sa bibig ni Baby Nino, di ba, na sa politika, yung magkakalaban, nagkakabati, yung magkakabati, nagkakalaban, o, di ba? So, marami pang pwede mangyari. Kumbaga, tayo, nandito na tayo, FLM family, andito na tayo, FLM defenders, vloggers, di ba? Maghahanda na tayo kasi malapit na eh. Ito, papasok na itong February. So, itong humanitarian na optical mission is, ito, given na to, mga kaibigan. Nakarating na to ng Mindanao, nakarating na to ng Norte, mga kaibigan. Solid na tayo sa Norte. Sabi nga ni Sekiyama, ang Norte, solid na tayo. So, di ba? So, wala na tayong dapat patunayan pa sa Norte. Di ba? Kasi proven na ang isang Francis Leo Antonio Marcos sa Norte. So, siyempre, pasok tayo ng politika, kailangan natin i-prove sa lahat ng sulok ng Pilipinas that Francis Leo Marcos is worth it na iboto ng sambayan ng Pilipino, ng masang Pilipino. Di ba, marami pa tayong susuyuring mga lugar, mga kaibigan. Di ba? Ang pinakatatatak para sa akin, mga kaibigan, sa lahat ng humanitarian na gagawin natin, mga kaibigan, yung 1 million sack of rice. Kaboom! Ito ang pinakatatatak. At ito ay maiuukit talaga sa kasaysayan ng Pilipinas. So, I'm waiting for this to happen. 'Di ba? Kasi ang usapan doon, ang nasabi doon, mga kaibigan, nung sa mga last live, yung mga last video na natatakil yan, mga kaibigan, yung pagkatapos nung alabang mga ilang video natakil na yan, na ang susunod na greater humanitarian is 1 million sack of rice. So diyan ako nakapokus, kasi yan ang pinaka-bomba natin, na wala na, madali na ring i-debunk lahat ng lahat ng ibabato sa atin, mga kaibigan, kung patungkol sa mga pera, kung patungkol sa mga madidebunk natin sa pamamagitan nitong greater humanitarian na to. So tulong-tulong tayo, FLM family. Tulungan natin si Francis Leo Antonio Marcos na maisa katuparan itong 1 million sack of rice, di ba? Kung ilang libo man tayong OFW, tagi-isang sako man tayo, kung dalawang sako man lang tayo, di ba? Just to fulfill this greater humanitarian, kasi yun ang original na greater humanitarian na target ng FLM ni Francis Leo Antonio Marcos, yung 1 million sack of rice. Kaya dito pa lang, kung saan man gaganapin to, kung dito sa Metro Manila, sa Quirino Grandstand, o kaya dun sa Bulacan, sa yung Philippine Arena, kung saan man, mga kaibigan, 1 milyong pamilya, mga kaibigan. Sobra-sobra na yung mga tatatak sa kanila yun, kasi kakainin nila yung mga kaibigan. Ang sarap naman itong bigas na galing kay Francis Leo Antonio Marcos. O pag may nakikain pa sa kanila, kain kayo, Arya. Ano yan?
Ang sarap naman ng bigas nyo, ah. Galing kay Francis Leo Antonio Marcos to, tatatak lang kagad sa isip ng mga tao. Francis Leo Antonio Marcos? Sino yun? Si Francis Leo Antonio Marcos, tingnan mo sa YouTube, oh. Tingnan mo sa ganyan, oh. Ha? Tingnan mo yung ano, yung namigay ng 1 milyong sako ng bigas. Ha? Dapa lahat ng kandidato dito, mga kaibigan. Tapos, siyempre, election na, mga kaibigan. Siyempre, gagawa tayo ng ating mga video, gagawa tayo ng mga ano, na pinopromote natin yung ano, yung pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos, kung ano yung nagawa niya sa sambayan ng Pilipinas, di ba? Kaya siya kumakandidato, kaya natin siya sinusuportahan. Yun ang mga ipapakita natin, mga kaibigan, no? O nung pandemic, nung ganito, nagsimula si Francis Leo Antonio Marcos, ganyan, hanggang sa nakakuha siya ng award, ganito, ganyan. Tapos nag-optical mission tayo, tapos namigay tayo ng libo-libong sako ng bigas, tapos biglang 1 milyong sako ng bigas. Malulula ngayon yung mga tao, mga kaibigan, na itong Francis Leo Antonio Marcos na to, ito ang dapat number 1 natin. Kasi sa lahat ng politiko, pag dinikit kay Francis Leo Antonio Marcos, tapos meron tayo 1 million sako prize, mga kaibigan, at sunod-sunod yung mga gandang imahe na ibang papakita natin sa mga tao, sa mga hindi pa nakakakilala kay Francis Leo Antonio Marcos, is napakagandang ano nito, mga kaibigan. Diba, maiuupo natin ng 100% si Francis Leo Antonio Marcos sa upuan na dapat niyang kaupuan, mga kaibigan. So yun lang muna ngayon, mga kaibigan. Agbyag FLM family, agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, mahal na mahal ka ng FLM family. Hinihintay ka lang namin, Apolacay. Apolacay, we love you.